Hello guys! Nagdududa ka pa rin ba kung pwedeng ma-integrate ang numeracy at literacy sa lesson mo? O hindi pa rin ba malinaw ang tungkol sa teaching strategies for literacy and numeracy skills? Pag-usapan natin ang mga yan sa video na to. Welcome sa ating video series na PMES Objectives for Teachers ngayong school year 2025-2026. Nandito na tayo sa Classroom Observation Indicator 2 PPST 1.4.2. Use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Let's go! Pag-uusapan nga natin sa episode 2 ang tungkol sa PPST 1.4.2, use a range of teaching strategies that enhance learner achievement in literacy and numeracy skills. Bilang mga guro, hindi lang tayo tagapagturo ng subject content natin. Tayo rin ay tagahubog ng pundasyong kasanayan ng learners, lalo na sa literacy at numeracy. Bakit ito mahalaga? Dahil kahit gaano kaganda ang lesson sa science, math, or AP, kung hirap ang learners umintindi ng binabasa or mag-interpret ng numbers at data, mahihirapan din silang matuto sa iba pang subjects. Kaya ang PPST 1.4.2 ay paalala na lahat tayo ay teachers of literacy and numeracy, anuman ang ating learning area or major. Narito ang mga key concepts ng objective na to. Una, literacy. Second, numeracy. Third, teaching strategies. At fourth, learner achievement. Isa-isahin muna natin sila para magkaroon tayo ng mas malawak na understanding. Key concepts. First, literacy. Ang literacy ay ang kakayahang bumasa, umunawa, magsuri at makapagpahayag ng ideya sa pasalita at pasulat na paraan. Hindi sapat na marunong lang bumigkas ng salita ang bata. Ang tunay na literate na mag-aaral ay naiintindihan ang mensahe ng teksto, nakakakuha ng ideya kahit hindi lahat ay literal na nakasulat, at kayang ipaliwanag sa sariling pangunawa ang kanyang binasa o narinig. Ibig sabihin, literacy equals comprehension plus communication plus critical thinking. Bilang application sa classroom, halimbawa sa science, pagkatapos magbasa ng article tungkol sa climate change, papasagutin ang mga bata ng ano ang pangunahing problema, ano ang posibleng solusyon batay sa pinasa. Sa TLE naman, kapag pinabasa natin ng recipe o procedure at pinasummarize natin ang mga bata ng steps, dito natin nakikita na ang literacy ay hindi lang sa English subject. Sa TLE naman, pwedeng magpabasa tayo ng recipe or procedure at ipasummarize ang mga step. Dito nga natin makikita na ang literacy ay hindi lang sa English subject. Second, numeracy. Ang numeracy ay ang kakayahang gumamit ng mathematical concepts sa pangunawa, sa pag-unawa ng impormasyon at paggawa ng desisyon. Ang numeracy ay hindi lang pagsagot ng equations or paggamit ng formula. Ito rin ay kakayahang mag-interpret ng graphs and tables, mag-estimate at mag-compare, at gumamit ng numbers sa real-life situations. Numerate learners are problem solvers, hindi lang sila calculators. Halimbawa naman ng application sa classroom, sa araling panlipunan, pwede ang pag-interpret ng population graph at pagsagot sa mga tanong na aling taon ang may pinakamataas na bilang, ano ang posibleng dahilan ng pagtaas o pagbaba. Sa science, pwede ang pagpaparecord at pag-analyze ng experiment results. Sa MAPE naman o sa PE, pwede ang pag-compute ng average heart rate or time record. Dito natin makikita na ang numeracy ay ginagamit kahit hindi math ang klase. Third, teaching strategies. Ito ang mga pamamaraan ng pagtuturo na ginagamit upang mas mapalalim ang learning. Hindi lahat ng learners ay natututo sa lecture lamang. May learners na visual, auditory, kinesthetic. Kaya mahalaga ang paggamit ng group work, discussions, hand-on activities, at questioning techniques. Para sa pagtutok sa literacy, pwede ang think, pair, share bago magsulat ng paragraph sa English. Sa numeracy naman, group problem solving imbes na individual computation. Kapag pareho nating gustong i-apply ito, project-based task na may reading, computing, at presentation.
Fourth, learner achievement. Ito ang antas ng pagkatuto ng mga bata batay sa itinakdang objectives. Ang achievement ay hindi lang test score. Makikita rin ito sa kung paano magpaliwanag ang mga bata lalong-lalo na tuwing recitation or nagtatanong ang guro. Kung kaya nilang i-apply ang lesson sa mga learning situations na ino-open up ng guro at kung nagiging confident sila sa kanilang mga natututunan. Narito ang mga halimbawa kung saan madalas nakikita natin ang kanilang pagkatuto: oral explanations, performance tasks, or reflection journals. Key principles in literacy across the curriculum. Principle 1. Literacy instruction is embedded in all learning areas. Ang literacy, tulad ng sinabi ko kanina, ay hindi lang responsibilidad ng English o Filipino teacher. Sa totoo lang, lahat ng subject ay nangangailangan ng pagbasa, pag-unawa, at pagpapahayag ng ideya. Ibig sabihin, tuwing nagpapabasa tayo ng problem, nagpapasulat ng sagot, nagpapaliwanag ng proseso, literacy na talaga ang mga yon. Halimbawa ng application sa classroom, sa math, pinapaliwanag ng learners kung paano nila nakuha ang sagot, hindi lang kung ano ang sagot. Sa science, pagsulat ng conclusion batay sa experiment results. Araling panlipunan, pag-a-analyze ng historical text, documents o larawan. Kapag pinagsasalita at pinasusulat natin ang learners tungkol sa content, lumalakas ang comprehension at communication skills nila. I hope dito sa Principle 1 na-realize mo na, ay ginagawa ko na rin pala ito dati pa. Dito tayo sa Principle 2, Literacy Instruction considers learner's key stage. Hindi pare-pareho ang literacy needs ng learners depende sa edad at antas. Ang mahalaga ay naiaangkop natin ang strategy sa developmental level ng mga bata. Halimbawa ng application sa classroom, sa elementary, vocabulary building gamit ang pictures, simple sentence construction, guided reading at shared reading. Sa secondary naman, essay writing at reflection, argumentation at critical reading, text analysis at synthesis of ideas. Kapag tama ang level ng instruction, hindi nahihirapan ang learners at mas nagiging confident sila sa paggamit ng language. Principle 3, literacy is strengthened through real-world connections. Mas nagiging makabuluhan ang literacy kapag nakikita ng learners ang gamit nito sa totoong buhay. Kapag relatable ang task, mas nagiging interesado, motivated at engaged ang mga learners. Halimbawa ng application sa classroom, pagbasa at pag-intindi ng street signs at labels, pagsulat ng announcement, posters o messages, pag-analyze ng news articles o social media posts. Dito napapatunayan ng learners na ang literacy ay life skill, hindi lang pang-exam. I hope nakaka-relate kayo dun sa experience na kapag bagong taon, nagpapasulat yung mga teachers natin ng memorable experience natin ng nakaraang taon. At talagang sinusulat natin yun na nag-e-enjoy tayo. Kaya naman, para sa akin, patok na patok pa rin yun para sa mga bata. Sa klase ko ngayon na English 7, na ang lesson namin ay expository writing. Sa mga struggling writers ko, hindi ko pinipilit sa kanila yung very formal setup ng writing muna. Kasi hindi rin sila nakaka-relate kung ano nga ba yung mga very high level topics na pwede nilang sulatin. Dahil nga hindi pa sila exposed sa mga societal issues, hindi rin nila maiintindihan. Kaya naisip ko ang ipasulat sa kanila sa expository writing task nila ay yung tungkol sa kanilang bakasyon at kung ano yung pinaka-memorable sa kanila nung nakaraang taon. At dito ko masasabi na effective talaga kung real life at na-experience nila yung pinapasulat mo. Kaya naman, huwag nating ipilit yung mga napakahihirap na topics na hindi rin sila makaka-relate. Mag-start tayo so kung nasan sila. At kapag nakita natin na alam na nila yung format, marunong na silang mag-margin, mag-indention, gumawa ng mas magandang sentences, mag-paragraphing, gumawa ng introduction, body, and conclusion. Dun pa lang sana tayo magbibigay ng mas mahirap na topics. By that time, pwede na nating i-integrate
i-relate sa kanila ang mga research-based writings or yung mga current issues ng ating bansa. Na-share ko lang yun guys kasi talagang na-appreciate ko yung happiness nila, pumapalakpak sila nung sinabi ko na wow, nagawa ninyong magsulat ng inyong sariling essay ngayon na well-formatted. At talagang humihiyaw sila at pumapalakpak dahil may time na hindi na sila umiimik at nagsusulat na lang sila, nagre-rewrite, nagsusulat. Sabi nila nakakaubos na daw sila ng one pad. Pero sabi ko, kaya natin yan, kaya ninyo yan. At yun nga, natatapos na namin yung kanilang culminating project ngayon at happy sila dahil first time daw nilang makasulat ng well-formatted at may kompletong parts ng essay. O diba ang saya lang? Kaya na-share ko to sa inyo guys kasi may mga dati ng practices ang mga guro na pwede pa rin nating i-apply ngayon. Huwag nating isipin na obsolete na lahat yung mga techniques or strategies ng mga nakaraan nating mga teachers. Let's just innovate and connect it to the current trends of teaching now. Dito naman tayo sa key principles in numeracy across curriculum. Principle 1, numeracy is developed across learning areas. Ang numeracy ay hindi lang tungkol sa numbers sa math subject. Ito ay tungkol sa pag-intindi ng data, pag-interpret ng impormasyon, at paggawa ng tamang desisyon. Mas malakas ang numeracy kapag ginagamit ito sa iba't ibang subject. Halimbawa, sa science, measurement, data collection, graphs, at interpretation. Sa TLE naman, budgeting, costing, profit at loss. Sa arts, shapes, patterns, symmetry at proportion. Kapag nakikita ng learners na ginagamit ang math sa iba't ibang sitwasyon, mas nagiging meaningful ang numeracy. Principle 2, numeracy is built through meaningful and fun activities. Mas natututo ang learners kapag ang math ay hindi nakakatakot, hindi puro formula at may connection sa totoong buhay. Ang activity-based at fun-filled learning ay nagpapataas ng confidence, nagpapababa ng fear of failure at nagpapalalim ng understanding. Kaya naman bilang halimbawa, pwedeng ang gawin natin ay games at simulations, real-life problem scenarios like budgeting, time, and distance, and hands-on experiments at measurement activities. Kapag masaya at may saysay ang activity, mas tumatatak ang numeracy skills. Usually sa akin bilang English teacher, nai-integrate ko pa rin talaga yung numeracy. Lalong-lalo na kung yung mga reading text namin ay may kinalaman sa mga graphs, paggamit ng mga organizers, mga shapes. Yun po ay mga integration pa rin yan ng lesson nila. Kasi dun sa graphic organizer pa lang, gagawa sila ng mga graphical shapes, geometry na yung gamit nila. O kaya naman, sa mga reading text na pwede kang mag-integrate ng tanong tungkol sa mathematics or data or numbers, pwede kang magtanong tungkol doon. Kaya hindi naman masasabi na mahirap ang integration sa numeracy kapag English teacher ka. Kailangan mo lang talagang maging innovative at mabilisan yung pag-iisip mo ng tanong para ma-integrate mo ang numeracy. Like yung pagtatanong na lang sa allowance ng mga bata, kung saan nila nagagastos yung allowance nila. Usually, na-integrate ko rin ang numeracy tuwing generalization. Kasi doon, makakapag-isip ka ng mga tanong na may kinalaman sa math na tungkol sa subject area mo. So, kailangan lang talaga mabilis kang mag-isip ng tanong na applicable sa lesson mo na may kinalaman sa math. Kaya naman, masasabi natin na hindi naman sobrang hirap talagang i-target o gawin ang indicator 1.4.2. Kailangan lang na mas maingat tayo sa pagpili ng teaching strategies, mas malinaw yung pagbibigay natin ng instruction, may planned at intentional na integration tayo ng literacy at numeracy sa lesson, at mabilisan tayo sa pag-conceptualize ng mga generalization question kung saan pwedeng ma-integrate ang numeracy. Sabay na doon ang literacy kasi magpapaliwanag din sila at communication skills na agad yun. Kaya naman, tandaan natin talaga na lahat tayo ay guro ng literacy at numeracy. Ano man ang subject na tunuturo natin. Kapag malinaw ang instruction, angkop yung strategy natin, at makabuluhan yung mga ginagawa natin sa classroom, tumataas yung learner achievement. Huwag na nating sabihin na hindi ko yan trabaho dahil ito ang subject ko. Bagkus sabihin natin na literacy and numeracy teacher ako dahil nga teacher ako.
kasi basic skills po sa buhay ng mga bata at sa buhay ng tao ang literacy and numeracy. At dito na nagtatapos ang ating episode 2 para sa PPST 1.4.2. Sana mas naging maliwanag kung paano isinasagawa ang integration ng numeracy at literacy. Abangan ang episode 3 para naman sa objective 1.5.2 kung saan tututukan natin kung paano nga ba i-apply ang higher order and critical thinking sa ating mga lessons. Kaya naman mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. Pa-like and comment at i-share na rin sa inyong mga teacher friends ang video na to. Paalam! Happy Teching Day!